Pumasok ang tira ni Ricky Mendez at kasabay nito ay ang pagtalon dahil sa tuwa ng mga players na kasama ni Andrea sa bench. Makikita nga rin ang pagkuyom ng kanang kamao ni Ricky na nakataas pa sa ere at makikita rin sa labi nito ang malapad na ngiti sapagkat sa pagpasok ng huli niyang tira, panalo kami, bulalas ni Ricky. At kasunod nito ay ang pagtakbo papunta sa kanya ni Gerald na makikita sa mukha ang labis na tuwa. Ganoon nga rin sina Marlon at Arjon na gusto pa sanang buhatin si Ricky, kaso tinakbuhan sila nito. Napaupo naman sa sahig ng court si Tuason na pagod din sa nangyaring laro. Napangiti na nga lang siya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan sa loob ng court na masayang hinahabol si Ricky. Napatingala nga siya at hindi maiwasang mapangiti. Hindi ko akalaing mag-e-enjoy ako sa paglalaro ng basketball dahil sa mga ito. Nasabi niya sa sarili at kasabay rin noon ay ang pagtakbo sa loob ng court ng mga kasamahan nilang mula sa kanilang bench. Ang mga supporters nga ng Tagamansalay ay nagsitayuan din at masayang ibinulala sa buong venue ang pangalan ng kanilang koponan. Ang mga players naman ng mga bayan na nanonood ay nagsimula na ring magsitayuan para umalis mula rito. Hindi ko inaasahang Mansalay ang mananalo sa game na ito. Kung sa bagay, mas malakas pa rin ang maraming scorer kaysa sa iisang scorer. Sabi nga ni Henrik habang naglalakad palabas ng venue. Makikita nga rin nakasunod sa kanya ang team niya. Pero record high na naman si Maki Romero dito sa OMPL. Na-break niya ang record mo noong nakaraan at ngayon, na-break na naman niya ito. Sambit naman ni John Ray na makikitang nakapamulsa habang nasa tabi ng kanilang team captain. Ang pagkatalong ito ng nauhan, sigurado ako magiging opener ito para sa kanilang team. Ang mga nangyari ay magsisilbi sa kanilang aral at nakakatakot kapag ang isang scorer na gaya ni Romero ay nadagdagan pa ng isa o dalawa. Sabi naman ni Jeric na napangiti na lang dahil magandang game ang kanilang napanood ngayon. Hindi raw sayang ang kanilang pagpunta rito sa nauhan. Habang naglalakad nga ang team ng Puerto Galera papunta sa kanilang sasakyan sa parking area, ay eksakto namang naroon na rin sa hindi kalayuan ang team ng Rojas na pinangungunahan ni Dre Sanchez. Nagkatinginan nga ang dalawang ace player at pagngiti na parang nangaasar kaagad ang ibinigay ni Sanchez dito. Mukhang hindi na sure ang pagkakampyon ninyo ngayon, Ramirez ah. Malakas na sabi nga ni Dre habang nasa likuran niya ang kanyang buong koponan. Oo nga, mukhang hindi na yata kayo mapapasama sa Final Four kapag nagkataon. Sagot naman ni Henrik at kasabay nito ay ang pagtawa ng malakas ni John Ray para asarin ang team ng Rojas na makikita sa mukha ang inis dahil sa sinabi ng kanilang team captain. Napakuyom naman ng kamao si Dre nang marinig iyon. Gusto niyang sugurin ang mga taga Puerto Galera pero agad siyang hinawakan ni Calvin. Relax lang Dre, sa court natin dadalhin ng tensyon. Malapit na natin silang makalaban kaya mas magandang doon na lang natin ipakita na hindi na tayo ang dating Rojas team na tinatalo nila. Sige Dre, aalis na kami. Magkita na lang tayo sa Puerto sa araw ng laban natin. Sabi pa nga ni Henrik na binuksan na nga rin ang pinto ng kanilang van na sasakyan. Kumalma na naman si Dre at hindi na pinansin ang sinabi ni Ramirez. Pumasok na nga lang kaagad ito sa loob ng kanilang service na gray van na may tatak ng kanilang kuponan. Nagkatinginan nga rin sina John Ray at Jasper bago rin sumakay ang dalawa sa loob ng kanilang mga sasakyan. At pagkatapos noon ay tila ba walang nangyari ng oras na iyon. Ang mga players naman ng Kalapan ay seryoso na ring umalis. Sina Baron ay sa kanubing na lang daw hihintayin si Ricky dahil dito naman daw uuwi ito mamaya. Doon na lang daw sila magse-celebrate. Habang si Larry Dizon naman sa kanyang paglabas ay napahanap na lang dahil wala na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ng Bako. Saan na nagpunta ang mga iyon? Tanong na nga lang niya habang nakahawak ang isa niyang kamay sa may puwetan dahil may punit dito. Ang mga taga-nauhan naman na nanood sa labas ng venue ay nagsimula na ring mag-alisan. Nadismaya sila sa pagkatalo ng kanilang team pero hindi naman may pagkakaila na nakapanood sila ng isang solid na game. Regular game pa lang daw ito
at natitiyak nilang sa oras na magkatagpo raw muli ang dalawang team ay hindi na raw ito mauulit. Mula naman sa loob ng venue ay makikita nga ang munting pagngiti ni Maki dahil sa nangyayari kay Ricky na kasalukuyan pa ring hinahabol ng mga kasamahan nito. Bigla nga siyang may naalala at natawa na lang siya sa kanyang sarili dahil doon. Natalo pa nga kami. Sabi ni Maki na napating na rin sa kanya mga pagod na mga kasamahan na alam niyang malulungkot dahil sa pagkatalong ito. Heads up team, marami pa tayong dapat ayusin para sa sunod ay hindi na ito maulit. Regular games pa lang ito, kaya hindi pa ito katapusan ng season. Sabi nga ni Maki sa mga kasamahan niyang pinagpapalo niya sa puwetan. Pagdating nga niya kay Dexter na parang maluluha dahil sa nangyaring errors nito, ay napangiti na lang si Maki at agad na inakbayan ito. Kung gusto mong makabawi, galingan pa natin sa susunod na mga game. Okay ba yun? Wika nga ni Maki at napasinghot na nga lang sigareho at tumango. Makalipas nga ang ilang sandali ay makikita na nga ang pagpila ng mga players sa gitna ng court. Ito ay para pasalamatan ng isa't isa dahil sa magandang game. Sinabayan nga rin ang pangyayaring iyon ng palakpakan mula sa lahat ng mga manonood at makikita nga ang ngiti sa labi ni Ricky at Maki matapos mag fist bump. Nice game, pero sa sunod ay hindi na iyon mauulit. Sabi nga ni Maki, "Tsamba lang iyon kuya, kung nagmintis yung tira ko, baka talo kami." Natatawa namang wika ni Ricky at napailing na nga lang si Romero at ginulo ang buhok ni Mendez. "Napaka-humble mo pa rin, pero ang yabang mo naman kanina sa loob ng court. Inaangasan mo pa ako ha." Banat nga ni Maki at agad naman nagsorry si Ricky para sa bagay na iyon. "Sira, bakit ka nagsosorry? Kasama iyon sa laro, so paano? Magkita na lang tayo sa Final Four." Tanong nga ni Maki at napatingin din siya sa mga kasamahan ni Ricky na nagpapasalamat din sa mga katapatan ng mga ito. "Oo kuya, sa sunod mapipigilan na kita." "Marami ka pang bigas na kakainin, Ricky." Sagot naman ni Romero at pagkatapos noon ay nakipagkamay na rin siya sa iba pang mga kasama ni Mendez. Napangiti na nga lang si Andrea matapos siyang magpasalamat kay Coach Mabs. "Si Papa lang po ang nagbigay sa akin ng ilang tips sa mga plays." Nakangiting wika ni Andrea at ang coach naman ng nauhan ay napangiti na lang dahil sa masaya at magandang aura ng kanyang kaharap. Si Isaiah Cervantes, ang face ng Ormi noon sa basketball. Alam mo iha, noong mga panahong iyon ang taon kung saan sinasabing may pag-asang maging isa sa mga magagaling na player ang ama mo sa PBA kung natuloy itong madraft doon. Biglangan na kwento ni Coach Mabs, pero ganoon talaga ang buhay. Siguro may mga bagay lang talaga na hindi natin inaasahang mangyari, hindi ba? Bigla ring naalala ni Coach Mabs ang kanyang kapatid at parang tama nga siya. May mga bagay na hindi talaga inaasahang mangyayari rito sa mundo. Pero mukhang ang pangarap daw ng kanyang kapatid ay tila si Maki ang magmamana dahil sa klase ng paglalaro nito ngayon at sa mga sinasabi nito sa kanya tungkol sa plano nitong pagsali sa Oriental Mindoro team. Ay hindi malabong mailagay nito sa mapa ng basketball ang kanilang probinsya na matagal nang nalaos magmula nang mawala si Isaiah Cervantes. Ang sabi sa akin ni Papa, mas maganda mag-focus na lang daw po sa present kaysa manghinayang sa nakaraan. Wika naman ni Andrea na nagpangiti na nga lalo kay Coach Mabs. "Tama, sige, good luck sa mga susunod na game. Magkita na lang siguro ulit tayo sa semis at Merry Christmas." Huling sinabi pa nga ni Coach Mabs bago niya rin kamayan ang mga players ng Mansalay. Pagkatapos nga rin noon ay kanya-kanya naman ng kaba ang mga players ng Nauhan nang lumapit na rin ang mga ito sa magandang coach ng kanilang kalaban. "Girlfriend iyan ni Mendez." Mahinang wika naman ni Maki sa mga kasamahan niya na kaagad na nawasak ang puso nang marinig iyon. Ang laban nga sa pagitan ng Mansalay at Nauhan ay natapos na sa score na 94-93. Headline nga kaagad sa social media ang buzzer beater ni Ricky Mendez sa huling segundo ng laban. Hindi lang din naman iyon ang na-highlight,
kundi pati na rin ang panibagong record sa points na nagawa naman ni Maki Romero. Mansalay Black Knights 5-0. Nauhan Exterminators 3-1, 94-93. Ricky Mendez 29 points, 11 assists, 4 steals, 1 block and 6 turnovers. Gerald Valdez 25 points, 2 assists and 1 steal. Carlo Tuason 20 points. Maki Romero 65 points, 3 assists, 3 rebounds, 4 steals, 3 blocks and 2 turnovers. Dexter Garejo 16 points, 3 assists, 2 steals and 2 turnovers. Ang total points na ginawa ni Maki Romero sa labang iyon ay isang pangyayari na bihirang mangyari sa ligang ito, at isa lang itong malaking patunay na isa siyang offensive juggernaut na hindi basta-basta mapipigilan ng sino mang defender dito sa probinsya. Pero kung papansinin din ang stats na nakuha ng mga kasamahan nito sa nauhan, ay makikita nga ang isang malaking kahinaan nila sa labang ito. Kahit pag-aano kalaki ang magawa ni Romero, kung hindi nila nagawang matalo ang Mansalay, ay parang may mali na kaagad sa pangyayaring ito. Isa itong bagay na nakita na rin naman ni Coach Mavs, at mukhang may mga adjustments siyang dapat gawin para hindi na ito maulit sa mga susunod nilang laro. Samantala, kung papansinin naman ang mga stats na nagawa ng team ng Mansalay, makikita na naman nga rito ang paglitaw ni Mendez, Valdez at Tuason bilang mga top scorers. Ang shooting ni Tuason sa huling quarter ang nagbigay ng magandang run sa Mansalay, at ang hustles at clutch plays ni Valdez na patunay na isa rin siyang ace player ng team ay malaki rin ang nagawa para masecure nila ang pagkapanalo. Isama pa ang unpredictable play na ginawa ni Coach Andrea sa huling minuto. Hindi man nila totally nagawang pigilan si Romero, na siguro naman nilang makakasabay sila rito.